Good morning po, Sir Ted. Opo, kasama ko si Chacha. Go, Cha, please. Yes po. Sir, Good morning po, good morning ma'am. po. Sir, medyo may konting feedback lang po tayo. Ayan, malinaw nyo na po ako napapakinggan, sir. Yes, ma'am, opo. Oo. Sir, kanina binasa po namin yung inyo pong pahayag dito nga po sa nangyaring insidente last Saturday dyan po sa payout center sa Quezon City. Hindi po kasi pumayag sa amin sa panayam ang DSWD. Hingi lang kami ng information kung meron po kayo. Ito po bang namatay na rider? Ano po ba ito? Rider or driver po ng TNVS? Ano po to, rider po to ng MC Taxi po. Motorcycle taxi Yes rider. po. Anong kumpanya po siya? Ma'am, sa Joyride po to, ma'am eh. Kasi yung pong mga late po na ayuda na yan sa kanila lately po sila po yung mga may mga multi-app po eh. So na-late po sila ng bigay ng mga platform for confirmation na mabigyan ng ayuda. So sila po yung mga late na program para po mabigyan. Oo, Joyride taxi rider po ito. Sir, may balita po ba kayo kung may pre-existing medical condition po yung rider? Ang balita po namin, ma'am, nagbigay na po yung government ng assistance prior po dun sa incident. Pero sa aming grupo po, nagsusulisit pa rin po kami ng maitutulong. Baka po this afternoon makapunta po kami ron. Ang tanong po ni Chacha, sir, yung meron ho bang medical condition yung rider? Opo. Opo. Prior po dun, Sir Ted, meron na po itong nabanggit na medical condition po na yung nagme-maintenance. Ganun po ang alam namin na condition po niya. Pero kasi po sa Joyride po kasi meron po silang annual program po para ma-check yung isang rider. Pinare-report po nila sa platform nila, sa opisina nila. So possibly po may record po sila na magpapalegitimate na meron pong karamdaman po maski pa paano yung rider po. Andy, ikaw ano minamaneho mo? Move it po ako, sir. Move it po. Move it. Okay. Ikaw Yes ba, po. ikaw ba ay nakatanggap na ng 5,000 na ayuda? Yes po, nakatanggap po kami sa first batch po. Opo. Okay, sige. So dito sa nangyari sa Circle, ano ang report ng mga ka-rider mo? Gaano ba karami talaga ang nagpunta doon at yung target na mabibigyan? Meron ba kayong kwentada dyan? Kasi po sir, ang nangyari po roon ay sila po yung mga last batch po supposedly na bibigyan. Kasi po sila po yung mga wala po sila roon sa first batch eh. So ang ginawa po ng platform, nag-resubmit sila ng mga hindi po nabigyan, nanghingi po ng report yung mga hindi pa nabibigyan. So sila po yung mga last batch po. Kaya nga, meron ba kayong bilang? Kasi ang inyong statement, strongly worded ito, ha? Andy, binasa nga namin ito, no? Meron kayong sinasabi na mga panawagan ninyo sa pamahalaan, ipatupad ang agarang reforma sa sistema ng subsidy distribution. So, yung nga gusto namin liwanagin dito, yung sistema na sinasabi ninyo, ilan ba yung nando doon sa front line na nagbibigay, sumusuri sa bawat isang aplikante sa ayuda at yung dami nung nagpunta doon, talaga bang yung dami na nando doon nasa listahan o yung iba nagbabaka sakali kasi nga madaling halos maghahating gabi na may mga nakapila pa eh. Yun nga po ang naging problema po rin na Sir Ted. Kasi ang nangyari puro sa pilahan na yun, sila po yung mga pang last batch. Tapos po, ang detalye po namin nakuha ron, mga nasa 20,000 po yun eh. So hindi po lahat mabibigyan talaga noon time na yun. Ang nangyari po kasi na bilang doon, maaga pa lang po kasi may mga kasamahan pa rin po ako na mga nagpuntahan doon. So nagbabaka sakali kasi hindi niyo po kasi yung pong listahan po na nilabas sa mga portal sa online marami pong mga nandoon pero pagdating mo nila sa harapan sa verification
wala na po yung mga pangalan nila. So Yes po, opo. So in other words, may kaguluhan, may kalituhan. Gulo po. Opo, opo, opo. Ah, anong reforma ang gusto niyong mangyari ngayon, Andy? Sir, ang panawagan namin kasi nag-report naman po ang mga platform na namin sa DSWD. Sana ginawa na lang nila through lahat naman po kami may GCash app eh. So pumapasok po yung mga top up namin na tinatawag, yung mga bonuses o kaya incentive na pumapasok. Eh dapat doon na lang nila pinadala. Kasi verified naman po kung active ang rider, papasok naman po yun doon kasi nagtatap up naman po ang mga rider eh. Oo. Doon na lang sana nila pinadala. Mm. Para hindi na po pipila, hindi na po masasakripisyo yung mga buhay ng rider. Mm. Kasi matindi na po yun, may sakit na po yung tao. Mm. Ang mangyayari po, nauobliga pa kami pumila ng madaling araw, inaabot ang tanghali, tapos ilang oras bago pa makapasok dun sa linya, ma'am. Oo, Sir, yung binabanggit nyo, Ka Andy, yun pong sana ang ginawa ng DSWD nakipag-ugnayan dito sa mga TNVS platforms para yung malistahan Yes, na ibibigay, yung TNVS na ang magbibigay sa inyo mismo kasi digitally, ganun din naman po kayo binabayaran. Kumbaga sa inyo, bakit hindi ganun na lang ang ginawa? Yung binabanggit Yan nyo po po. kanina na naglabas sila ng listahan, so nagbigay sila ng pangalan, nakita nyo po sa portal, website po ito ng DSWD, tama? Opo, opo, opo. Nandun yung pangalan ng mga riders pero pagdating nila sa payout centers, nagkagulo pa rin, nagkaproblema pa rin Oo. sa bigayan. Ganun Yes po. po. Ano daw po Yes, ang ma'am. paliwanag ng DSWD doon? Bakit may nilabas na silang listahan sa website pero pagdating, wala pa rin at hindi nabibigyan yung iba? Ano daw pong sabi nila? Meron po kasi may typographical error po minsan, mga kadalasan po, ang mga nakalagay ron. So pagdating po sa harapan, sa verification pa lang, nagkakaproblema na. Ang sa experience ko po mismo, ako nung kumuha, may konting letra. So dapat po yung platform mismo ang nagre-recheck po noon bago nila i-submit sa DSWD. So ang nagka-problema, yung platforms, if inorward ito agad sa DSWD, pagdating dun sa payout center, kahit may isang mali lang sa spelling ng pangalan ng driver or rider, hindi po sila nabibigyan ng ayuda. Ganun po. Opo, opo, ganun po. Tama Mm. naman po yung sa parte ng DSWD, kaso nga po yung abala po ng napakalaking abala na binigay ng ayuda ng araw na yun mabigat po. Nakasawi pa po tayo ng isang buhay ng tao. Oo. So dapat po sana ang ginawa po na lang nila dahil ang platform naman po namin kumpleto naman po yan dahil nagbabayad po kami ng top up, nagbabayad po, nagbibigay sila ng incentive sa amin. Kumukuha din ng Kumpleto naman po yung details namin. Sana yun na lang po, doon na lang nila pinasok yung pera. Correct. Kuya Andy, na-inform naman po ba itong mga riders natin and drivers na nandun sa listahan ng DSWD na may 4 na payout center? Doon din po ba sa nilabas nilang listahan may nakalagay kung saang payout center kayo pupunta? Hindi kasi lately a day before bago dumating yung payout, kumalat na po yung balita na anywhere na pwede silang malapit kung saan sila malapit na lugar, doon na sila pumasok. Para po hindi na abala. Katulad po sa Makati Coliseum, napakalaki ng bakante po ng area sa loob naka-aircon sila tapos ang pinapapasok lang nila yung mga nakapila na lang. Pero sana pinasok na lang nila pa yung mga tao para umiikot na lang po yung linya ng pila sa loob ng Makati Coliseum. Tapos sa circle naman po, napakahaba po kasi very convenient po sana yung circle dahil malaki. Ang problema nga po, nakakahiya man pong aminin, mismo mga rider po kasi nagsisingitan. So para makaiwas po kami ng away sa kapwa namin rider. Pero meron pa rin po nangyaring away dahil nga may mga sumisingit Oh, nakita ko din naman mismo personal yung dami ng gusto makakuha ng ayuda nitong araw ng Sabado. Madaling araw pa lang, palibot na ng circle, nakaparada yung mga motorsiklo. Alright, ngayon pagsapit ng katanghalian, nakita ko na rin yung pila personal mismo physical ng mga riders na nakatirik na tirik ang araw, bilad sila sa araw. Yung haba ng pila, nakita ko rin yan. Hanggang sa hapon, hanggang sa gabi. Oo, Gabi po. ganun nga karami ito, no?
So dito sa Circle, ano ang inyong napansin? Ano ang pwedeng i-correct dyan kung sakasakali? Maliban doon sa sinasabi ninyo na dapat nga digital payout na. Kung hindi pa rin gagawin yan ng gobyerno, ano ang inyong suggestion para hindi na nga ito maulit na bilad sa tindi ng sikat ng araw ang mga miyembro ninyo? Ang suggestion po sana namin po na dapat gawin ho dyan, unang-una nga po yung sa digital payout. Pero kung meron pong alternative sana, damihan po nila yung mga nagmamando po sa circle mismo. Ang dami naman po kasi mga local government po na sila po nakasilong sa mga puno, mga tente. Pero sana manduhan nila ng maayos kasi nagkakahiyaan na po pagka po may sumingit, kunyari nagkwekwentuhan lang po yung mga rider. Mm. Bandang huli, yung kasama nilang kakwentuhan na dumating, pumasok na yung pila. So sana po dagdagan nila yung mando ng mga nandoon ng mga LGU na bantayan sana. Per poste sana nandoon sila para ma-monitor. Para hindi na umaulit yung nagbuwis ng buhay. Oo, kasi nga sa totoo lang din, kung ikaw naman si lalaki na pipila doon, naiihi ka, hindi ba alam niyo yun? Kasi oras ka nakatayo doon eh. Kitang-kita natin nga ito. Anyway, sige, so sana nga nakikinig ang DSWD o sila'y natutunan sa leksyon na nangyari dito. Meron kayong panawagan din dito, no? Itong inyong statement, Andy, binasa namin to ng buo. May panawagan kayo dito, panagutin ang mga ahensyang may pagkukulang sa insidenteng ito. Pwede bang klaruhin nyo lang dito? Sino ba ang dapat managot dito kaninyo? Unang-una po, kasi nasa local government po ang issue niyan, tapos sila po dapat magpakitang tulong po sila sa mga nasawi, yung nasawi ho na yan. Tapos pangalawa po sa DSWD, tapos sumunod po sana yung yung platform po na kasi bubuwis po kami ng oras po dyan, napakalaki po ng kinukomisyon nila. Hanggang ngayon ilan lang ang porsyento kung binaba nila, kaya nananawagan kami hangga't may krisis sana sa gobyerno sa Middle East, babaan po na muna nila yung komisyon nila. Huwag muna silang maging ganit po na ganun kataas sa 20%. Gawin muna sana nilang 10% para yun na lang man lang itulong nila sa mga rider. Oo. Sige, doon sa mga kaninyo, mga aspetong yon. O sige, merong sinasabi na naman ng DSWD na may continuation pa ito. Ulit daw. Ang sabi nga, sa TNVS, ang sabi sa amin itong si Binibining Dumlao, today, Monday, sa aming interview. Diyan sa inyong hanay, ano ang report na binigay sa inyo? Wala po kaming feedback na malinaw eh. Sana kung gagawin po nila yan, linisin na po nila ng maayos, ipasok na lang, hingin nila sa mga platform namin yung mga details po ng yung mga e-payment na lang. Doon na lang ipasok para hindi sila makaabala. Kasi at the same time naman po talagang nandoon naman po yung mga detalye namin, mga regular na rider po eh. Doon na lang nila ipasok yung pera para hindi na po naaabala ng ganung kalaki. Okay, sige. So naunawaan namin ang sitwasyon at kami nga ay muli magkukumahog na matawagan dito ang DSWD na siyang punong abala kasi nga nanggagaling sa kanila ang pera. 5,000 piso. Yes, 5,000 piso ang ayudang ito sa inyong mga riders sa panahong ito, Andy, sa pagsusumikap ninyo, sa pagsakripisyo ninyo, sa mga hindi pa nakakatanggap ng 5,000 pesos, ano ang inyong mensahe ngayon para naman din sa, alam nyo na, sa inyong hanay na magkaisa din, maliban doon sa disiplina, ay yung maging solid ang inyong tinig para sa agarang reforma. Go ahead. Nanawagan po ako sa mga kapwa ko rider na talaga pong yung 5,000 na ibinibigay po ng gobyerno saglit lang po yun. Hindi po yun na pang mahabang panahon. Kaya po nanawagan kami doon sa gobyerno kung pwede, babaan na po nila yung excise tax po na yan, suspindihin po. At sa mga platform naman po sana gawin po nilang babaan yung komisyon. Hanggat maaari naman po kung mayroon pang krisis na ganito, babaan nila yung komisyon na kinukuha nila sa aming mga rider. Gawin po na sana nila maski 10% po sana. Okay, sige. Para po yung pang-araw-araw naming inuwi sa mga pamilya namin na nagsasakripisyo rin po yung mga bata. Sige, salamat na marami sa inyo, Andy, at kami susubaybay dito nga sa bagay na ito. Na kami kaisa ninyo
Sa hirap na inyong pinagdadaanan, kayo obligadong pumila, oras ang binibilang halos isang araw para lamang maabutan ng 5,000 piso. Salamat na marami, Andy. Opo. Maraming salamat din po, sir. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Tayo sa